Okay, so nasa ika-6 na po tayo sa ating series about the 10 tests that we have to go through before we can reach our destiny. 10 pagsubok na dapat nating daanan bago natin marating ang ating God-given destiny. Ang pinag-uusapan po natin ay ang buhay ni Joseph sa kanyang journey from dream to destiny. Natalakay na po natin ang pride test, ang pit test, palace test, purity test, at prison test. Sa mga first time po at hindi po regular na sumusubaybay sa atin, maaari niyo pong panoorin ang ating mga previous preaching sa aming Facebook page ng LGM United kung gusto niyo pong masundan ang buong series ng ating 10 test. Ang pag-aaral na ito ay galing sa aklat ni Pastor Robert Morris ng USA. And today, I'll be sharing about the power test. Bawat tao ay pinanganak o dumating sa mundo na may pagnanais na mamuno. Sumagi din ba sa isip nyo nung mga bata pa kayo na sana isa kang superhero na may taglay na kapangyarihan? May nangarap pa sa inyo na sana isa kang mahusay na atleta o sikat na artista o sikat na singer, dancer o model kaya. Hardwired ito sa ating pagkatao na maging isang champion at maging isang leader. Every person arrives on this earth with a desire to rule. To put it another way, we have all desire for power. Ngunit saan ba natin nakuha ang desire na magkaroon ng power? We get it from God, mga kapatid. Madalas iniisip natin na ang mag-desire ng power ay mali o isang negatibong bagay. Of course, may maling desire for power, lalo na yung nag-uugat sa pagiging makasarili. Subalit may tamang desire for power. At ang Diyos ang naglagay nito sa puso natin noong likhain niya ang tao. Ang Diyos na gumawa sa atin ay makapangyarihan sa lahat. At nilikha niya tayo ayon sa kanyang larawan o wangis. Nilikha tayo nakalarawan ng isang powerful ruler. Makikita natin ito sa Genesis 1:27 to 28. Sabi doon, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin niyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, ang unang sinabi ng Diyos kay Eva at kay Adan ay pamahalaan nila ang buong daigdig. The Lord has given them the authority and the power to have control over the environment. Binigyan niya tayo ng power para gamitin ito sa kabutihan at para sa lalo pang ikagaganda ng ating mundo. Ginamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para magpala ng tao, maglingkod sa tao, at tulungan ang mga tao. The power test is learning to steward your God-given authority. Maaaring hindi nyo pa ito narinig noon, but I am telling you that you have actually a legitimate desire for power in you. And that desire comes from God. Nais ng Diyos ibigay ang power na yan sa atin. Ngunit naghahanap siya ng mga tao na mapagkakatiwalaan nito. Anong gagawin natin sa ibinigay niya sa ating power? Gagamitin ba natin ito sa matalinong paraan bilang mga katiwala niya dito sa mundo? Yan po ang power test, mga kapatid. Halos karamihan sa mga test na pinag-aralan natin ay may kinalaman sa kung paano tayo tumutugon sa mga pangit na mga bagay na nangyayari sa atin. Ngunit ang power test ay iba. Ang test na ito ay may kinalaman sa kung paano tayo tumutugon kapag may magagandang nangyayari sa atin. Halimbawa, how do we respond to success? How do we respond to power? How do we respond to authority? How do we respond to influence? Paano tayo tumutugon kapag pinagpapala niya tayo? Kung paano tayo tumutugon sa power and blessings na meron tayo, ay doon nasusukat o nasusubok ang ating karakter. Maaari hindi nyo alam na ang kasaganahan ay isang test din sa atin, katulad ng kahirapan. Dahil bawat pagpapala ay may kalakip na responsibilidad. And responsibility requires character. Kapag pinagpala ng Diyos ang isang tao at wala siyang karakter na kinakailangan para hawakan ang blessing na ito, ay maaari niyang ikabagsak at ma-misuse niya ito for selfish reasons. Yan pong dahilan kung bakit gumugol ang Diyos ng maraming taon sa paghubog ng karakter ni Joseph
bago niya siya binigyan ng kapangyarihan na maging ruler of Egypt. Bawat tao ay dadaan sa power test dahil bawat tao ay may taglay na authority and responsibility. Sabi nga ni Spider-Man, with great power comes great responsibility. Sa church ay hindi lang naman ang mga pulpit ministers at ang mga tumatayo sa unahan ang may authority. Kahit mga ushers, mga marshals, o mga taga-traffic sa parking area. Ito ay mga persons in authority. Lahat ng may katungkulan sa church, pati mga nasa kitchen, ay may kapangyarihan. And everyone will be tested by that responsibility. Nakadepende ang promotion at rewards nila kung paano nila ginagampan ng mabuti ang kanilang assignment. When Joseph stepped out of the dungeon, he stepped into a place of great power and authority. He also stepped into the power test. At that time, si Joseph ay nasa first phase pa lang ng kanyang destiny. Kung hindi niya na-handle ng tama ang kanyang kapangyarihan, maaaring hindi niya makamtan ang kanyang God-given destiny. Basahin natin sa aklat ng Genesis kung paano si Joseph tinawag mula sa kulungan para ipaliwanag ang panaginip ng hari. Halos 12 years na noon si Joseph sa pagkakakulong. Mula nang naipaliwanag niya ang panaginip ng butler at ng baker. Ngunit may sorpresa palang mangyayari. Let us read Genesis 41, verse 1, 8, 9, and verse 14. Pagkaraan ng 2 taon, ang paraon naman ang nanaginip. Napanaginipan niyang siya'y nakatayo sa pangpang ng ilog Nilo. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya. Kaya't ipinatawag niyang lahat ang mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Ehipto. Isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip, ngunit sa may walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. Lumapit sa paraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, "Ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa." Verse 14, ipinatawag agad ng paraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, siya'y nag-ahit, nagbihis at kaagad humarap sa hari. Hindi niya lang ipinaliwanag ang panaginip ng hari, kundi ibinigyan niya pa ito ng unsolicited advice kung paano paghahandaan ang paparating na famine. Ang advice ni Joseph ay punong-puno ng wisdom na naging dahilan upang masabi at mapansin ng hari na si Joseph ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Nakakatawang isipin na mula kay Potiphar, kay Pharaoh, at sa prison in charge o tagapamahala ng kulungan, lahat sila ay na-recognize na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kay Joseph. Ituloy natin ang pagbabasa sa Genesis 41, 37 to 44. Nagustuhan ng paraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Joseph. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba? Samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya't sinabi ng paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito. Kaya't wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasa iyo. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Inalis ni Paraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot yun kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwintas sa leeg. Ipinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw, "Lumuhod kayo!" Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng Paraon kay Jose, "Ako ang Paraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto na makakagawa ng anuman." Ang tawag ko dito ay accelerated promotion. So ibinigay ng Pharaoh kay Joseph ang kanyang singsing na sumisimbolo ng kanyang karapatan at kapangyarihan bilang ruler of Egypt. Sinutan siya ng damit ng hari at nilagyan ng gintong kwintas na nagsisimbolo ng kayamanang tatamasahin ni Joseph. Binigyan din siya ng karwahe na sa bawat dadaanan itong mga tao, silang lahat ay kailangang lumuhod. Bigla siyang naging maharlika. Nasa kanya na ngayon ang 3 R's: rights, riches, and royalty. That's power, mga kapatid. Sa isang iglap ay bigla siyang napunta sa gitna ng power test. Ganito kadalasan ang nangyayari sa power test. Ito'y dumarating ng biglaan. Katulad ni Joseph, maaaring mahigit 10 o 15 years ka nang nagtatrabaho.
Ngunit sa isang iglap ay kayang-kaya ng Diyos baguhin ang iyong sitwasyon. Pwede kang dalhin ng Diyos sa iyong destiny sa loob lang ng isang araw. Isang araw natulog siyang preso, ngunit nagising siyang nasa palasyo. Natulog siyang isang alipin, nagising siyang isa ng pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. The power test comes very suddenly, mga kapatid. I declare that anointing to you. God will surprise you with a divine appointment na magdadala sa iyo sa place of honor, power, and influence. I declare an accelerated promotion to you in Jesus' name. Where does power come? Psalm 62 verse 11 tells us where power comes from. This verse says that power belongs to God. So if we have power, it has come from God. Sa Diyos nagmumula ang kapangyarihan. May isang passage sa John chapter 19 na si Pilato ay nakikipag-usap kay Jesus tungkol sa power. Tila hindi alam ni Pilato kung saan galing ang kanyang power. John 19:10 and 11. Muling nagtanong si Pilato, ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus? Sumagot si Jesus, magagawa mo lamang yan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang yan. Kaya't mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo. Medyo nakakatawa ang tagpong ito dahil ang kausap ni Pilato ay ang Diyos na mismo, pero pinagsabihin niyang, hindi mo ba alam na ako ay may kapangyarihan sa buhay mo? Walang kaalam-alam si Pilato, ano po? Tinuwi siya ni Jesus at pinagsabihang, wala kang kapangyarihan laban sa akin kung hindi ito ibinigay sa iyo galing sa taas. Pinapakita ni Jesus kay Pilato na lahat ng authority and power ay nagmula sa Diyos mismo. Ang Diyos ay nagbigay sa bawat tao ng iba't ibang level ng kapangyarihan. Kaya't ang bawat tao ay masasabing leader to some degree. What kind of a leader are you? Are you a humble leader? Are you a servant leader? Anong ginagawa mo sa kapangyarihan na ibinigay sa iyo? Naghahanap ang Diyos ng mapagkakatiwalaan ng kanyang kapangyarihan. Gusto niyang malaman mo na ang power ay galing sa Kanya. At nais niyang lumakad tayo ng may pagpapakumbaba. How do we receive power? Very simple. Gawin mo lang ang kabaliktaran ng gusto mong mangyari. Sa Biblia ay napakaraming spiritual law of paradox. If you want authority, then you must be under authority. If you want to truly live, you must first die. If you want freedom, be a prisoner of Christ. If you want to receive, give. Sa kingdom of God, ang lahat ay kabaliktaran ng sa mundo. Kaya kung gusto mo ng power, you must give up the right to power. You must become a servant. James chapter 4 verse 10 says, humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Alam na natin na ang power ay galing sa taas. So ang Diyos ang magtataas sa atin o magbibigay ng power. Kaya't ang verse na ito ay sinasabihan tayo na kung gusto nating itaas tayo ng Diyos o bigyan ng power, ay dapat magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. Paano natin gagawin yan? 1 Peter chapter 5 and 6. At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Sa lahat ng mahirap kalabanin ay ang Diyos. Mayroon talaga tayong paglalagyan kapag ang Diyos ang nag-upo sa atin. Sabi ng verse, God opposes the proud but gives grace to the humble. Joseph was a prime candidate for pride. Gwapo siya, matalino, at may kakaibang kakayahan. Pero natutunan niyang magpakumbaba. Perhaps he learned his lesson sa pride test. Pakinggan niyo ang sagot niya kay Pharaoh sa Genesis 41:15 and 16. Sinabi ng paraon sa kanya, ako'y nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan yon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po ako ang makapagpapaliwanag kamahalan, sabi ni Jose. Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa iyong katanungan. Nakita niyo ba kung paano ibigay ni Joseph ang credit sa Diyos? Sabi niya, it is not for me to interpret dreams. It is God who will do that.
That's a sign of humility, my friends. And because of Joseph's humility, God was able to trust him with his power. Alam ng Diyos kung may problema tayo pagdating sa pride at kung mahilig tayo magpabida. Kaya sa halip na ikasira ng buhay natin, dahil pride nga goes before destruction, He withhold His power from us na lang. Sabi nga ni Pastor Stephen Fortick, kung kinakailangang payagan ng Diyos, makaranas tayo ng frustration. Huwag lang tayo magpatuloy sa pagtatayo ng ating buhay sa maling pundasyon, ay gagawin niya yon. He would rather allow us to suffer the pain of frustration than allow us build our house on a wrong foundation. What is the purpose of power? Ang sabi ng Bible, binigyan ng Diyos si Jesus ng power nung siya'y lumakad dito sa mundo. Acts 10:38, kilala niyo si Jesus na taga Nazaret at alam din niyo kung paanong pinili siya ng Diyos at kung paanong pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din niyo na saan man siya magpunta, gumawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng pinaghihirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Binigyan ng Diyos si Jesus ng kapangyarihan. Ngunit ano po bang ginawa ni Jesus sa kapangyarihan na ibinigay sa Kanya? He went about doing good deeds. Ginamit niya sa paggawa ng mabuti. Nagpagaling siya ng mga may sakit. Nagpalaya siya ng mga inaalipin ng dyablo. The purpose of power is to serve people. Hindi ni Lord binigyan ng kapangyarihan si Joseph para lang sa kanyang sariling kapakanan. Binigyan siya ng power para pakainin niya ang buong mundo sa panahon ng tagutom. Perhaps noong dumungaw ang Diyos sa daigdig ay nasabi niya, magkakaroon ng 7 taon na tagutom. Kailangan kong makahanap ng isang tao na mapagkakatiwalaan ko para alagaan ang mga tao sa panahon ng tagutom. Otherwise, maraming tao ang mamamatay. At kay Joseph ay nakasumpo ang Diyos ng isang tapat at mapagpakumbabang katiwala. Isang tao na mapagkakatiwalaang magpakain ng mga bansa. Ang puso ng Diyos ay laging para sa mga tao. Kaya't ang kapangyarihan niya ay binibigay para makatulong sa mga tao. Yan ang purpose ng power at nais ng Diyos. Maalala natin lagi yan, mga kapatid. Sa Deuteronomy chapter 8 ay ipinaalam ng Diyos sa mga Israelita na tutulungan niya silang makarating sa promised land. At sila'y magkakaroon ng magandang buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Sinabihan niya silang huwag na huwag nilang kalilimutan na ang power ay galing sa Kanya. Pakinggan niyo ang warning ng Diyos sa kanila. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 17 and 18. Kaya, huwag na huwag niyong iisipin na ang kayamanan ninyo bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Isang friendly reminder lang po sa lahat. Gaano man kalaki ng ating ministry, gaano man karami ng ating miyembro, gaano man kalago ng ating negosyo, gaano man karami ng pera natin sa bangko, gaano man tayo kasikat, gaano man tayo katalino, gaano man tayo kaganda o kagwapo, tandaan po natin na itong lahat ay biyayang galing sa Diyos. Ibigay natin lagi sa Diyos ang credit o ang glory. Siguradong pagpapalain niya tayong lalo. At ang tunay na blessed and powerful ay hindi nakabatay sa ganda ng kanyang kalagayan sa buhay. Ito ay batay sa dami ng tao na ating natutulungan. Hindi lamang patungkol sa mga bagay na material. Pwede tayo maging blessing sa pamamagitan ng ating anointing na ibinigay niya sa atin. Actually, yan ang purpose ng anointing, to break the yoke of bondage in the lives of people. We can use our gifts and talents to serve others. We can bless others through our wisdom and creativity. We can give an advice. We can share ideas. We can pray for the sick, and we can help the needy. We can use our power for God's glory and honor. God bless you, mga kapatid. See you again next Sunday.